Let's have an expert weigh in on these developments. Joining us this afternoon is political scientist Professor Antonio Contreras. Professor Ton, magandang hapon po and welcome back sa Afternoon Delight, Prof. Magandang hapon din sa inyong dalawa. Alright. Tita Denise, tanungin natin muna siguro si Prof. Ton, what do you make of the flood control probe, especially by the ICI? Do you think, sir, it is being done fast enough? Well, of course, hindi natin alam kung ano nangyari sa loob kasi hindi naman siya public, right? At hindi natin alam kung ano yung mga na-uncover nila. Parang striptease nilalabas kung ano yung dapat ilabas. So yun yung debate, di ba? May mga humihiling na dapat ay gawing bukas sa publiko. Ako, ang tingin ko dyan ay dapat balanse. Kasi may mga issue naman ng privacy. May mga issue na minsan baka partial pa lang yung findings. Pag nakita na, nagsisimula na magkaroon ng spin. So sa halip na makuha natin yung katotohanan, naunahan na ng mga ingay sa social media. But on the other hand, there are certain issues that needs to be transparent. I think more frequent reporting of what has been found out would be good, and then opening some of the deliberations to the public, lalo na pagdating doon sa public accountability ng mga government officials na hindi naman sila protected ng ng extreme na confidentiality, maliban lang kung it has something to do with national security or bank deposits. So sa ngayon, di ko alam kung mabilis o mabagal ba sila. Basta ang alam ko, they're making progress. May mga nilalabas silang ILBO, natagdagan na naman. May mga dumadating na mga personalities para kausapin sila. So yun ang progress. May mga dumating si Speaker Romualdez, pumunta, si dating Senate President Chis Escudero, pati si dating Secretary ng DPWH Senator Mark Villar. So nakikita natin na as to whether ano yung nilabasan nun, yun ang hindi natin alam. Professor Ton, ano po yung sagot ninyo sa hirit na ayaw namin naman ma-prejudge o trial by publicity, kaya kailangang iikubli muna. At kayo ho ba, kahit papano, at least yung mga hearing sa Congress at sa Senado, kahit papano, kahit medyo magulo kung saan pumupunta, may napupulot tayo ng konti, sir? Well, actually, sabi ko nga sa iyo, dapat balance nuanced Kasi totoo naman talaga na hindi na kasi panahon na kasi ng social media. May AI na, na minsan nga hindi nangyari, pwedeng gawin ng itsura sa magkaroon ng parang katulad mo, gumagalaw na rin sa screen, right? Nakaka-generate ng maraming ingay. So, kasi ini-spin ng mga partisano, ini-spin ng mga kanya-kanyang kampo. So, sa halip na makatulong sa pag-discover ng totoo, nagugulo kasi nagkikreate ng anxiety, nagkikreate ng suspicion. Minsan partial pa lang yung truth, magme-make na ng judgment. So yun naman ang hindi natin gusto mangyari. Lalo na, alam naman natin, totoo naman yung Senate hearings at saka House hearings, nakakarinig tayo. Pero usually minsan, ang mga tao hinahanap yung explosive. Diba? Hinahanap yung marami ng bagay na lumalabas. Ako bilang isang political scientist, maraming lumalabas na mga hindi naman dapat. Mali yung pagkaka-interpret ng public. Mali yung pagkaka-spin ng media. Pero from our point, bilang isang political scientist, parang hindi ganun yung dapat na makarating. Pero yun ang ini-spin. Pero dapat i-balance yun doon sa right of the public to know. Kaya nga sabi ko, balansehin. Yung mga dapat na yung mga informasyon na kailangan mo ng parang ano yan parang deposition yan na sikreto, pero pagkatapos na depose i-gawin mong public, di ba? Dapat ganoon, meron mo ng deposition sa loob, ano yung dapat na then later on magkaroon sila ng public hearing for the purposes of the public. Kunyari si Romualdez, meron siya ng interview kay Romualdez. Ngayon, may mga sinabi na confidentially dapat ilabas. Pero dapat meron ding public hearing na si Romualdez na andon. Para kung ano man yung mga issue ng public accountability, yung mga na hindi naman issue na ma-challenge yung kanyang privacy or kaya yung bank secrecy law o walang national security issue. Then therefore, dapat ganun. Ganun ang tingin ko na balanse dito. Sir, speaking of accountability, syempre ang taong bayan gusto talaga nila. They want everybody that's involved, they want them to pay. Pero at this point po kasi parang nasa investigasyon, yung investigasyon ay nasa case build-up pa lang talaga, ang gobyerno at mahaba-haba po ito. I know we talked about this before, but again,
Can you remind the public po, paano po ba dapat masustain yung outrage at yung kanilang nararamdaman sa kanilang ipinaglalaban din? Well, the outrage, the public is entitled to outrage. We are entitled to our anger. But there is the law. There are procedures. There are constitutional presumptions of innocence before proven guilty. So yun ang ibabalanse mo. So ang mangyari dito, yung publiko patuloy na mag-pressure without being violent, following the constitutional right to express, yung ating free speech rights, palabas natin yan, pressurein natin ang sistema para gumawa at gumalaw. On the other hand, huwag natin kaagad expectin na magkakaroon kaagad ng resulta. Kasi itong mga ito ay mayroong batas, unfortunately. Tayo ay nasa isang sistema na ang procedure hanggat hindi napapatunayan na nagkasala ka, kahit nga alam na natin na meron kang kasalanan, hanggat hindi napapatunayan ebidensya, ay walang paghusga. So, magkaroon ng pasyensya, pero huwag i-let go. Kasi I think when the president came out and became the whistleblower of his own government, then that really gave a strong impetus for people to really become part of the pressure to pressure government. And we should do our part without violating the law. Kasi constitutional right natin yun Pero yun nga rin, may constitutional right din itong mga nasasakdal sa due process. So yun yung sistema natin. The alternative to that is chaos. Opo. Mukhang siguro dapat makarinig din po dyan yung umabasa rin ng yung column po ninyo, no? Tungkol po sa progressive left and down with jaded sloganeering at yung learning of strategies. O ito isang posibleng strategiya na magamit po nila itong mga nangyayari po, sir. Opo, kasi yun nga yung sinasabi ko, gusto natin ng ideal na sitwasyon, pero ang mundo ay hindi umiikot sa ideal. Dapat maging pragmatic tayo. Dapat hindi naman porket hahanapin natin yung tunay o puro, walang dumi sa kamay, maging sa kasaysayan man o sa ngayon. Sa ngayon, ako naniniwala na ang magmeron tayong oportunidad para linisan ang sistema, pero hindi tayo uuwi dapat sa revolusyon or extra-constitutional na proseso. Sapagkat malinaw na may empirical na ebidensya sa kasaysayan, kahit saan man, sa Pilipinas man o sa ibang bansa, na lahat ng madudugo at violenting pagpapalit ng liderato ay nauwi din sa sistema na meron ding nangapi at may naapi. Revolutions tend to devour their own children. Ang mga violenting pagbabago ay kinakain niya, nilalamo niya ang sarili niya mga supling. So, yung merong reign of terror, mga ganyan, at hindi, yan ay huwag tayong patungo dyan. Gamitin natin itong oportunidad na ang presidente ay nagbukas ng espasyo para pag-usapan natin ito. May mga resulta naman, tingnan mo na lang ang SALN. Because of, the new ombudsman really made, true of his promise. Na yan, SALN pagbubuksan na, I think that's a significant move. Yun. We are about to ask that. Nasagot yun na po, Prof. Okay, sir. Pero, Denise, Prof, saan kaya pupunta itong probe na ito, sir? Realistic expectations po ninyo? Ako naniniwala na, I think, tingin ko kasi sa presidente, he is on a redemption, he is on a redemption path. Meron siyang gustong ipatunayan. Yes. So ako gusto kong maniwala na he will see this through. Na merong makukulong dito. Merong magmananagot. Sa tingin ko yun yung sa tingin may mangyayari. At sana walang politika. Sana tutuhanin na kay kamag-anak yan, kay kakampi kung nagkasala, ay parusahan. Yung sinasabi din si Speaker Martin Romualdez ay baka daw maging state witness. Ay di pag-amin yun na siya may kasalanan. Kasi magiging state witness ka lang naman kung may kasalanan ka, right? Yung nga lang, ikaw ay pinaka-list. So mismo doon, inaamin niya na siya ay naging parte ng proseso. So, di ba? Maraming nagagalit, ba't maging state witness yan? Ako naman sa sarili ko, sinasabi ko, abay, huwag yung magalit. Inaamin niya na meron siyang parte. Kasi hindi ka naman maging state witness pag wala kang parte doon sa pangyayari. Correct. Pero balikan ko lang, sir, you mentioned the president kasi
actually both the President Marcos and Vice President Duterte, they're suffering declines in their trust and approval ratings. Ano po ba yung, or what's the implication? Well, I think that's just not natural. Unang-una, maraming isyong binabato sa gobyerno. Si Pangulong Marcos, yung administrasyon niya, maraming issue. Si Sara Duterte naman, family problems, political problems. Bababa talaga at bababa yan. Lalo na nasa kalagitnaan tayo ng termino nila, papunta na tayo sa panahon na tinatawag natin na lame duck. Actually, mas dapat mangamba si Sara Duterte dito, hindi si Pangulong Marcos. Kasi si Pangulong Marcos naman hindi natatakbo sa 2028. So kahit pa bumagsak ang rating niya, hindi naman siya magpapare-elect. Ang dapat na mangamba dito, kung bumababa ang rating, ay si Sara Duterte kung gusto niya maging presidente. Hilahan niya. Hilahan na yan. Okay, marami pa kaming tanong, pero at this point, magpapasalamat na kami sa inyo, ang political scientist po. Thank you again, sir, Professor Antonio maraming salamat Contreras. for having me. At hello daw sabi ni Governor Sol Aragones. Hello, Governor. Thank you, sir. Okay, thank you, Professor Ton Contreras.